Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Mga naga-illegal parking at truck sa coastal kag circumferential road sa Iloilo City, madata sa gihapon. Pagpa-revoke sang franchise kag rehistro sang mga truck nga masamin nagapasaway sa dalan, ginaduso. Hepe sa kapulisan sa Bacolod City, ginkaka sa pwesto sa tunga sang asod-asod nga insidente sang pagpamatay sa syudad. Babayi gintiro patay sa iya live-in partner sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Bolo. Suspect nakabalagyo. Kag masobra 7,500 ka obra gintanyag sa Mega Job Fair sa Iloilo Peso. Mga senior high school graduates kag PWD lakip sa mga nagpasako. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapusin at Bretos Live, you can diri sa GMA Bacolod Station. Mga naga-illegal parking at truck sa coastal kag circumferential road sa Iloilo City, madata sa gihapon. Kapuso barangay official sa Lapu sa Gahinyo nga i-deputize sa LTO o kung sa LTO agad makapangdakop sa mga naga-illegal parking. Si Zen Kilantang Sasa, nakatutok live. Jared Adrian, sige-sige ang operasyon sang LTO kag Iloilo City Government agud matap na ang on-road parking apang talalupang doon nga madamo sa gihapon ang nagasupak sa otoridad. Padayon sa gihapon ang pila ka mga truck sa pagpark sa coastal road apang sa tion nga makitaan sa mga driver ang law enforcement team nga nagapadulong. Dali-dali ang mga ini nga nagahalin agud hindi madakpan. Bisan ang taytay wala makaluwas bangod ginahimo man nga parkingan. Nagaduga ang mga truck nga ini sa obstruksyon sa dalan bangod nagapondo sa gwa sang bodega agud mag-deliver sa mga materyales. Apisar nga mas ginpasanyog sang Iloilo City LGU kag government agencies ang kampanya kontra on-road parking. May pila sa gihapon nga pasaway sa dalan, kapareho na lang diri sa circumferential road sa Takasharo. Ginistoryahan sa sinapol sa mga punong barangay kag mga opisyal sang syudad kag LTO kahapon ang Regulation Ordinance number 2022-262 nga nagaregulate sa mga container van kag trailer sa diin ginadumilian ng mga ini nga magpark sa dalan. Sa idalom sa ordinansa, 5,000 pesos ang multa. Apa ang ginaimplementar sa mga traffic enforcer. Ang ordinansa angot sa obstruksyon sa dalan nga 300 pesos lang ang penalidad. Ginpahayag sang Committee on Transportation nga apisar nga wala pa sang implementing rules and regulations sa ordinansa. Mahimo sa gihapon nga ipatuman ini. Ginhinyo naman sang Association of Barangay Captains Lapus District sa Land Transportation Office nga i-deputize ang mga kapitan agud makapangdakop sa mga naga-illegal parking. Pasaligon kamo namon, hindi namon pag-abusuhan ang poder o ang otoridad nga ginhatag niyo sa amon. Pananglitan kung i-grant niyo ang amon nga request. Ginalantaw nato ng qualification sa mga barangay officials. No? Kaya ang aton nga qualification for deputation is you must be a regular employee. Ikaduwa, assign ka sa traffic, no? Pag may harap ang iba na qualification. So, taon-taon ko na ang qualification nga i-submit nila sa aton. Mag-adoptar man sa resolution ng ABC nga nagahinyo sa LTFRB sa pag-revoke sa franchise sa mga hauler kag trucks nga naga-on-road parking. Samtang nagmando naman ang Liga ng mga Barangay sa mga kapitan nga ipadayon ang clearing operation, ilabi na ang pagbantay sa illegal parking. Una nga instruction sila, i-clear nilang dalan, no? Yatag na kami report mo sa DLG every month. Wala naman inisang report nga nabaton nga may payola nga ginabaton ang mga barangay official halin sa mga tag-iyas ng truck kag trailer, rason nga ginapabayan ang on-road parking.
Jert lakip sa ginswestyon sang ABC Lapus District sa Iloilo City TTMO nga padalaan sang kopya sang City Ordinance ang mga operator sang trailer agud mapahibalo ang mga ini sang ordinansa. Iga-impose naman nila ang 5,000 pesos nga penalty sa tion nga madakpan nga naga-illegal parking. Jert? Madamo gid nga salamat Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, sa tunga naman sa kasod-asod nga unsolved nga kaso sang pagpamatay sa Bacolod City tagpamuno sa kapulisan sa syudad ginkakas sa pwesto. Yaring balita nga itong gintutukan. Isa ka construction worker nga imbolbado sa lansihanay sa droga. Isa ginapasunig gabunan nga kawatan nga nagapanaka-naka sa mga panel van sa Bredco Port. 12 anyos nga bata sa kilid sang sidewalk kag kontraktor nga magasakay na kuntani sa iya salakyan. Tanan ini sila ang napatay sa pagpangtiro sa Bacolod City subong nga Hulyo. Idugang pa ang iba nga mga kaso sa pagpamatay sa syudad nga makabig sa gihapon nga wala pa maresolba. So far, may duwa na to nga may mga suspekta, ang Station 6 o Station 2. Sa Station 1, may person of interest na ta. Sa Station 9 nga shooting sang latest na to, may ara naman ta person of interest. Sige, trabaho ng police. Sa tuwas ang series ang pagpamatay, gindagdagan sang relief order si Bacolod City Police Director Colonel Noel Alino. Gilayon, nga ginapareport ini sa headquarters ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa official statement, ginpasalamatan sa alkalde ang serbisyo ni Alino sa syudad. Nagalao man ang alkalde nga tutukan sang masunod nga tagpamuno sa kapulisan ang kalinong sa Bacolod. Wala pa nahibaluan kung sino ang magabulos kay Alino. Gitinguhaan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahay ni Alino sa iya relief order kag mga seryes ang pagpamatay apang wala ini nagasabat. Una na, ginmano ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga tapnaon ang mga seryes ang kriminalidad sa Bacolod City nga may dakong epekto sa aspirasyon sang LGU bilang super city. Pila ka mga residente ang nagkakalarma na sa seryes ang pagpamatay. Daw siyempre nakulbaan ka man base man matabo man sa mga kuano bla bata mo kung ano man. Di kalinaway kasi nagitanay, siyempre na-nervous na ko gani. Ano pagid ko magtiniruhay? Apang pasalig sang kapulisan. So hindi lang maghadlo kay ang pulisya 24/7 na ang pulis sa Bacolod. Ginamentinar ang kalinong kagkatawhay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. 38 anyos nga babae patay sang gintiro sang iya live-in partner sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Pagsaway sang biktima sa suspect ginatulo rason sa krimen. Si Kim Salinas nakatuto. Manugtungang gabi sang ginpukaw sang matunog nga singgit sang isa ka babae, si Elias Toto sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Nabadian sini nga nagapangayos ang bulig ang bata nga babae matapos gintiro sang iya amay ang live-in partner sini nga si alias Nene, 38 anyos, isa ka OFW. Si Mamaya nagasabat ga response sa Mamaya aga mo lang na tinabatiyagan ko nga ginaguyod jud dito. Igo sa agdang ang naagom sang biktima kag conscious pa sang gindala sa ospital. Matapos ang isa ka oras, ginbawian ini sang kabuhi. Nakapalagi naman ang suspetsado nga si alias Nonoy, 38 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Base sa investigasyon sang kapulisan, antes naglunta ng pagpaniro sa babae, nagabayis kag ginasaway sang biktima ang suspect nga hindi pagpakapton sang pusil ang iya bata. Ang asawa, ang intensyon ko sang live-in partner nga sa biktima at naton, ipunggan ko ro. Galing sa pick gross nila nga pagbinaysay, mo to nga natiruhan sa sang iya nga sang live-in partner niya. Natukiban man sang kapulisan nga hubog ang suspect. Samtang kahapon sang aga, nagbayis man ang mga live-in partner tuhoy sa kwarta. Ini man ang nabatian ni alias Toto nga sigit sang bata sang natabo ang pagpaniro. Ang bako ng bata yung sa 500 lang intero mo si mama. Nahibaluan man sa kapulisan yang suspect ang may record sa Women and Children Protection Desk sang Molo sang pagbarakit sa legal sini nga asawa. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City, declogging operation sa mga drainage kag suba sa syudad. Agud malikawan ang pagbaha ng kapadayon. Samtang simulation exercise ng Consimex sa magresponde sa tion nga may baha, ginapatigayon man. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa badayon na kapagtupas ang ulan, tugas ang malain nga tiyempo. Ginakangawaan sa Bacolod City ang pagbaha.
ginahingagaw na sang City Engineer's Office ang malapnagon nga clearing operation agon malimpyuhan ang mga ginaagyan sang tubig kag matabunan ang mabuho sa dalan. Banay dani sanay kay para nga masolusyonan talang ang tubig lang nagapundo. Himo namon sini i-dry na niya namon katapukan sang volcanic para nga hindi na matinirang tubig. Sako-sako man niya basura ang nahakot sa mga suba. Sa Mambulo Creek, masobra 4 katonelada sa basura ang nakuha sa pagbayanihan sa mga residente. May trash trap man, yagin pahamtang agud mas mapadasig ang pagtipon sa basura. Ang basura nga ginaboy sa mga gutter bla. Saka ano sa witwall sang katbisin sang sa siminto. Ay mo sang ginila sa insakto nga lugar kay para hindi tayawan pero may diklag sa aton mga drainage. Samtang, ginpatigayon ng simulation exercise sa mga barangay nga makabig flood-prone areas. Ginhana sa SIMEX ang paggamit sa naglain-lain equipment kag emergency response protocols sa tion sang kalamidad. Pati kung sila nga may bluligan ng mga reksyo ya, matbuligid man ta nga magkwanda kung anong bluligan mo. Kung pawala ka lang nga hindi ka magbulig, ti ano mapulos mo na di sa imo. Sumag siyang pinapakataas, while singkang siyang pinakalapad. And paano ko kung makita nyo man dito last time na asta na ta sa dalan, so because nag-overflow ang duwa ka creek. Sa Iloilo City, nagdangat sa 30 katonelada nga basura ang nakuha sa personnel sang Iloilo City Enro sa duha ka bulan nga pagparinlo sa Haro River. Halin ungga Haro tubtob sa pinakabarangay sa La Paz, ginusoy agud malimpyuhan ang Haro River. Ang pagbara sa basura sa ginagwaan sa tubig ang isa sa ginatubod nga rason sa baha. Plano man nga magutang sa waste boom agud matubod kun sa diin nga mga barangay naghalin ang madamo nga basura. Opod, Canelo Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Iloilo Peso nagpatigayon sang Mega Job Fair. Masobra 7,500 ka obra gindugukan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Lasais pa lang sang aga sang nagbiyahe na alin sa Sara, Iloilo ang senior high school graduate nga si Anthony Dignadize agud magpasimpalad nga makapagita sa obra sa Mega Job Fair nga ginhiwat sa Public Employment Service Office sang probinsya sang Iloilo. Ma-enhance nga akong experience kag para sa uli kag kung ano ang mga pwede ko obrahan sa uli. Isa lang si Anthony sa linibo ka mga aplikante nga nagpadulong sa job fair nga nagtanyag sa masobra 7,500 ka obra sa 95 ka mga local kag international companies. Ini ang labing unang ation nga ginlakip ang mga K-12 graduates. Bukas man ini sa persons with disabilities kag sa mga luyag mag-obra abroad. 4 ka kumpanya ang naga-cater para sa mga PWDs. Para sa aton nga mga senior high, may ara kita 17 ka mga companies nga naga-cater. 2 na katuig nga wala sang obra tapos makagraduar sa kolehiyo. Wala na paslawan ang pagkato ni Jessa sa job fair matapos ini nga na-hire on the spot. Tumanyid ang kalipay sini isang mabato ng obra bilang isa ka loan officer. Agud may bulig panggasto para sa ilang nga pamilya. Dugay mo ko nag-apply pero nagapasa ko siya may kasuhina ang signal sa balay so need ko gin mag-walk-in sa naraya. Subong nga tuig ang job fair ang may pinakamadamong obra nga gintanyag suno sa Iloilo Peso. Tuyo sang local government unit nga pinaagi sini, mapanubo ang unemployment rate sa probinsya. Hindi lang sila anay magpili sa mga obra, no? Importante makasulod sila, kag importante makaganar sila sang experience. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, aring balantayan, padayon yung nagasakang numero sa ground deformations nga na-monitor sa Mount Canlaon. Suno sa Canlaon Volcano Observatory Center, hugot ini nga ginabantayan bagod patimaan nga may paghulag sa magma sa nga mga bulkan. Ginamonitor man ang kanabuon sa asupre nga ginabugas sini. Ini ang mga imbasihan kung bala kinahanglan, ipasaka sa Alert Level 3 ang bulkan. Pananglitan, ipaidalom na sa Alert Level 3 ang bulkan, mga inaanong ga kilometro ng Permanent Danger Zone. Sa subong, kumbaga heightened ang aton nga sa ground deformation. Kung ang seismic naton and ang aton nga gas emissions mag-worsen man, that would eventually lead us to raise the alert level to alert level 3.
Kini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso panay Guimaras Negros Bridge kag panay railway system nga dalagkong nga proyekto sang gobyerno sa isla sang Panay ginaabi-abi sa mga pumuluyo apang negatibong epekto sini ilabi na sa mga palangabuhian kag sa mga ilistaran sa mga maapektuhan ila ginakabalakan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. Pila na kadekada nga ginaplanuhan ang taytay nga magakonekta sang Panay, Guimaras kag Negros pero nalipasan sang panahon wala pa matigayon. Liwat nga nabuhi kag isa sa prioridad sang PBBM administration kag mahimo masuguran ang aktual nga konstruksyon sa 2025. Kung matigayon, mangin mahapos ng pagbiyahe kung makonektang 3 ka isla kag malikawan na ang nagakatabo nga trahedya sa dagat dalasang malain nga tiyempo. Pero kung madamo sang benepisyo ang dalasang ini nga infrastruktura, pila naman ka sektor ang nagakabalaka nga madulaan sang pangabuhian. Matuod mangin mahapos ng pagpangabuhi sa mga Guimaras noon, tungod mas mahapos ng transportasyon. Pero ang mga sakayanon kaangay kay Manong June, tuman ang kabalaka. Kung mabutangin man sila bridge, okay man na, basta ang amon, sige-sige lang obra lang. Ang atane, hindi lang mapiktuan, kay balan mo, ang obra na mo halin pa ni sa una, amon yung kapaskwila sa mga kabataan, kagabuhi sa pamilya naman, sir. Hindi ko maipiktuan kami, paano na pamilya naman? The Panay Railway Project and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. Sa unang nga sona ni PBBM sang 2022, ginpahayag sini ang pagbuhi sang Panay Railway System. Wala na iniliwat pa na mitlang sang presidente sang iasona sa nagligad nga tuig. Pero suno kay Cesar Capillan, direktor sang Panay Railway Incorporated, nagapabilin ini nga isa sa mga priority projects sang gobyerno. During our Philippine Railway Forum in Metro Manila, it was mentioned that is one of the most priority project of the President. Base sa plano, first phase ang pagkonekta sang Iloilo City kag Rojas City. Second phase ang Rojas City padulong sa Katiklan. Katiklan padulong sa Antique naman ang third phase. Kag katapusan nga igakonekta ang Antique to Iloilo City. Pila sa mga residente nga madalasang ilabalay pananglitan madayon ang proyekto bukas sa ginaplano sang gobyerno. Kag dasuno ay ka man tigrason hindi ka makaling anak ang gobyerno mo, di bla? Ti halin ka gid Pero buligan na lang kami nga nanugon lang ko kung kantay ti daw na gastusan ko naman bala dyan. Di ko no ano gid man ang desisyon ko tawan lang kami kang mga maralayan man nga sa layo sa kung masakop tugid man. Pasalig sang Panay Railways Incorporated, wala sang rehabilitasyon kung wala sang sigurado nga relokasyon sa mga apektado. Pila na ka mga kompanya o korporasyon sa luwas sang pusod ang nagpabutyag sang interes sa proyekto. Sa pagpatigayon sang duha ka dalagkong proyekto para mas mapaayo ang transportasyon sa Western Visayas, dalasang madamo nga benepisyo sa duha ka mga proyekto, ipasiguro man nga hindi madihado ang mga apektado, kag talupang doon ang ila kinahanglanon, ilabi na kung makompromiso ang ila pangabuyan. Upod kay Hans Disierto, John Sala, Western Visayas. Sa Negros Occidental, makapusa Brigada Eskwela opisyal na ginbuksan. Pila ka mga eskwelahan sa syudad sang Talisay, nagapanghanda naman sa posible pagsulod sang tubig baha. Nakatutok Aileen Pedreso. Formal na nga ginbuksan ang Brigada Eskwela sa Rehiyon 6 bilang pagpanghanda sa opisyal nga pagbukas ng klase sa July 29 para sa school year 2024 to 2025. Ginpatigayon ang kick-off sini sa Kolehiyo de la Castillana sa La Castillana, Negros Occidental kung saan may isa ka malipot nga programa nga gintambungan sa opisyalas ng DepEd, mga manunudlo kag iban pang stakeholders. Purpose ini is to make aware no sa aton sini nga mga stakeholders nga next week
will be the formal na gid yung pag-start sa Brigada Eskwela naton, which will be on July 22 to 27. May tema nga bayanihan para sa matatag na paaralan ang Brigada Eskwela subong nga tuig. Bagay nga ginkabuhi isang pila ka manunudlo kaginikanan sa Talisay City sa Negros Occidental. Kasubong sa Efegenio Enrica Lizares Memorial Elementary School nga ginpili nga temprano pa nga magpanino sa mga hulot klasihan. Atop, kag iban pa nga bahin sa eskwelahan, bisan nga sa Lunes pa, July 22, ang opisyal nga pag-umpisa sa Brigada Eskwela. Bangod pila na kaadlaw nga nagaulan, ginakabalakan ang pagsulod sa tubig baha sa mga hulot klasihan. Amo naman ang one of the major problems namon nga pag ang tubig gid bala ma'am kay siling nila bian ng catch basin na dibi ngamon nga school. Ginasiguro man nga wala sang nagabara nga mga kanal sa eskwelahan agud malikawan ang pagbaha sa pag-umpisa sang klase. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Masobra 4 pesos nga dugang sukot sa presyo sang kuryente ginpatuman sang More Power. Sineco nagpasaka man sang sukot. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Yara na sa 12 pesos and 86 centavos per kilowatt hour ang residential rate sa More Power subong nga July bangod sa kapin 4 pesos nga saka sa rate sini. Matandaan nga nagmando ang Energy Regulatory Commission nga magpatigayon sang staggered payment sa wholesale electricity spot market charges sa di nagnubo ang sukot sa kuryente sang tinalkdan nga bulan. Apa ang balayran ang gin-schedule naman sa iban nga mga binulan. Yara sa 8 pesos and 77 centavos ang rate sang tinalkdan nga bulan matapos nagnubo sang 3 pesos per kilowatt hour. Nag-warning kita or nag-caution kita sa ating konsumidor nga ang gin-defer ning rate sa 4 ka bulan gina-implement ini sa subsequent 3 months. Nagalalain naman ang mga konsumidor bangod sang malipot nga tion nga silang nakatilaw sang pagnubo sang presyo sang kuryente. Patilaw-tilaw lang ta nila sa kabisis tapos baluson naman nila sang dako naman ibalik nila. Patsagan mo gigapon kay bugat na madugang sa saka. Dugang pa sa More Power nga lauman pa ang pagsaka sa rate sa masunod nga 2 ka bulan. Samtang mangin 13 pesos and 34 centavos per kilowatt hour na ang sukot sang Sineco subong nga Hulyo, halin sa 12 pesos and 76 centavos per kilowatt hour sang Hunyo, bangod 58 sentimos nga saka sa panukot sini kada kilowatt hour. We're just fortunate nga amo lang ning aton nga exposure sa market, no, compared sa ibang nga mga kaingod nga mga cooperative. Suno kay Lapore, nagmahal ang generation charge resulta sang pagtaas ng presyo sang WESM, halin sa masobra 8 pesos per kilowatt hour sang Hunyo, masobra 10 pesos per kilowatt hour ukon may pagsaka nga yara sa 1 peso and 63 centavos. Bangod sini may pila naman ka mga konsumidor nga amat-amat nga naghagan-hagan sa paggamit sang kuryente. Hindi mo ma-maintain kay hindi makontrol yung pagsaksak ng kuryente. Short na sa budget. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, naglabo sa 185 ka mga pamilya ukon masobra 450 ka individual ang gindala sa evacuation centers bango sa baha sa pila ka lugar sa Antique nga resulta sa mamunog nga ulan halin pa kahapon. Sa datos ng Antique PDRRMO, apektado sa baha ang mga banwa sang Patnungon, Belison, Tobias Fournier, Hamtik kag Sibalom. Sa Sibalom, isa ka 72 anyos nga babae kag 50 anyos nga lalaki ang ginanod sa baha. Samtang nagatabok sa sapa sa barangay Lagdo, kay nasang aga na sa puwan ng bangkay sang mga biktima. May duha nga persons of interest ang Sebastian Municipal Police Station sa pagpanglutang sa punong barangay sang P. Javier Sebastian Antique nga si Bernabe Antonio kag sang tanod nga si Jose Boy Castro sang Martes ang gabi. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagaselebrar ang 63 anyos nga punong barangay sang kaadlawan sini kag graduation sang ianak sa natabo ang insidente. Gilayon nga ginpangdala sa ospital ang mga biktima, apang sinilang ginpahibalo sang anak sang punong barangay ang kapulisan nga ini ang nagtaliwa na. Ang impormasyon ang ginakumpirmar pa sang kapulisan sa attending physician sini. Ginaobserbahan naman ang kondisyon sang tanod. Daan nga hiligutanon ang ginalantaw nga motibo sa krimen.
Nagdangat sa 1.2 milyon pesos ang nakumpiskar nga suspected shabu sang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa bust operation nga ginpatigayon sa barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo sang Miyerkules ang hapon. Arestado sa operasyon ang 3 ka mga target nga sanday alias Anthony, 43 anyos sang Mandurriao, Iloilo City, alias Eldon, 28 anyos sang Balabag, Pavia, kag alias Cliff, 38 anyos sang Lapas, Iloilo City. Dugang pagin nga nadakpan si alias Robert, 23 anyos nga taga Pilar, Capiz. Magluwasan na recover nga illegal nga droga. Nakuha pagit kay alias Cliff ang isa ka 22 caliber nga pusil. Ang mga arestado ang nagapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang ginakuhaan sang supply sa mga suspect. Disisais katawang napatay matapos magluntad ng sunog sa isa ka department store sa Sichuan Province sa China. Ang sunog ang nagluntad sa 14 kapanalgan nga building sa High-Tech Zone City sang Zigong. Base sa inisyal nga investigasyon, ang sunog ang nagsugod sa ginapatigayon nga construction. Apang ini ang padayon pa nga ginaimbestigaran. Naglabot sa 6 katawang napatay samtang ginapahayag nga ginatos pa ang nagkalasamaran sa kinagamo nga nagaluntad sa Dhaka, ang kapital sa pungsod Bangladesh. Ang kinagamo ang natabo sa tunga sa mga reliyesta nga estudyante kag mga pro-government nga mga estudyante kag kapulisan. Kaangod sa ginapanawagan sa mga reliyesta nga pagpaunta sa quota system nga nagareserba sa 30% sa mga trabaho sa pungsod sa pamilya sa mga veterano nga nagpakig-away para sa War of Independence ang Bangladesh ang 1971. Madamo nga mga riot police ang ginpalapta sa mga dalanon para punggan ang paglalapas ang kinagamo. Mga kapuso, mas naga-intense pagid ang mga eksena sa Widow's War. Kasunod sa kamatayon ni Paco nga karakter ni Rafael Rosel, sinubala ang dudahan nga may kahimuan sini magluwas sa asawa nga si Sam nga karakter ni Bea Alonzo. Si Basil nga karakter ni Benjamin Alves madamos ang revelasyon nga ayhan ipapatay sini ang kaugalingon nga asawa. May kahilabtanan man bala siya sa kamatayon ni Paco. Bantayan ina 8:50 PM sa GMA pagkatapos ng Black Rider. Mga puso, duha naman kay LPA kung low pressure area na ang nagaluntad subong sa sulod sa Pork and Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA yara sa nakatungdan nga bahin sa Oriental Mindoro, kaginalauman nga yara na sa Gwa sang par sa weekend. Yara naman sa nasilangan nga bahin sa Eastern Visayas, ang isa pa ka LPA sunod sa Pag-asa, wala ginadulang chance sa sininga mangin bagyo, kag kun madayon pagkatawgon ini nga Bagyo Butchoy. Sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros provinces. Mabaskog man ang ulan sa pinakabahin. Gani, mangin alerto sa pagbaha, ukon, landslide, mga kapuso. May chance man sa ulan sa ibang pakabahin sa Pilipinas. Salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Mga kapuso, ako si Jerzer Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.